Samahan niyo po ako ngayon guys, itatanong po natin, no? I-update natin kung kumustahin po natin ating mga kaibigan kung wala po bang impormasyon po nila na World War III po dito sa atin, no? Kaya nakakatakot po ito guys, napakarami pa naman pong mga pagsubok na dinaanan po natin, no? Mga kalamidad, disgrasya, patayan, at saka kahirapan, lalo na po yung mga virus po ngayon, no? Kaya gusto ko pong i-update sa inyo para po ay tayo ay makapaghanda kung meron na po bang mga impormasyon na nakukuha ng ating kaibigan. Kasi po nakikita po natin sa balita, ang Ukraine ay nagpapatuloy po ang kanilang digmaan. Kaya nakakatakot po ito. Baka po isa po tayo dito madadamay. Kaya magtatanong po tayo guys. Samahan nyo lang po ako guys. Sana po hindi kayo magsawa. Dahil po ay napaka-importante ito. Alang-alang po ito sa mga nagtatrabaho po ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kung ano po ang dapat gawin. Kaibigan, magandang araw. Maraming salamat po kaibigan. Ikaw po yung nandito. Asa si tatay? Doon sa punso. Kaya naparito ako. Kasi matagal ko nang hindi na i-update po yung tungkol sa kaguluhan po sa ibang bansa. Wala po bang magaganap po na World War III po ngayong taon na to? Or ano ba ang nakikita po ninyo ngayon kaibigan? Kung pwede po ba ma-share po ninyo sa mga nakapag-request sa atin? Naku po guys, ito po ang sabi ng ating kaibigan, oh. Naku, buti na lang tinanong mo yan. Alam po ninyo, dapat po talaga tayo daw mag-ingat. Dahil po nakikita ng ating kaibigan at magaganap po talaga yan. Kaibigan, bakit po? Ito po ang inyong nakikita. Alam po niyo guys, no? Kitang-kita po natin sa social media daw ngayon. Dahil po ay hanggang ngayon ilang years na po ang digmaan po ng Ukraine at saka ano pa ba yung kalaban niya at saka ang delikado dito guys ang Russia, no, sasali na. Ang problema po dito pag naisali po yung Amerika, posible po tayo madadamay kaibigan. Diyos ko po, ito po ang nakikita niyo ngayon na dapat po paghandaan ng mga tao. Ano po ba ang advice po ninyo ngayon sa mga nagtatrabaho po doon sa ibang bansa kung saan po ito ay tinatamaan po ng sagupaan po ng mga magkakalaban po ng mga bansa doon? Diyos ko po. Sus, guys, habang maaga pa, no, kailangan po talaga natin na laging manalangin sa Diyos para kung ano man po ang dumating sa buhay natin ay meron po tayong taming, di ba? No? Kalasag. Yun po ang napaka-importante guys, ang pagdarasal, ang panalangin po natin sa Panginoon na sana hindi po tayo madadaanan po sa anumang kaguluhan. Ngunit ngayon guys ay napaka-importante po na maipaabot sa inyo dahil po nakikita mismo ng ating kaibigan na walang humpay ang digmaan po doon sa ibang bansa. Ngayon po ang delikado dito, yung Amerika, pag ito ay nakisali o inunahan, posible ito tayo ay madadamay. Kaya magkakaroon po talaga ng World War III na, kaibigan. Sa lahat po daw ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa ngayon, dapat po talaga na magbilin-bilin na po inyong sarili. Huwag po nyo iubos sa mga kamag-anak po ninyo o sa mga magulang nyo na ibigay lahat yung pira nyo po dito. Dapat po meron kayong naiipon po doon para po sa sarili nyo, mga anak nyo. Dapat po, kasi pag meron kang pira ay pwede po tayo agad-agad na magamit po natin at pwede tayo makaalis po doon sa lugar kung saan ito na tinatamaan po ng kaguluhan, na kaya nakakatakot po ito pag ang Amerika po ang inunahan, posible ang Pilipinas guys madadamay. Kaya dapat po mag-ingat tayo kaibigan. Wala po ba kayong impormasyon po ngayon kaguluhan po sa karagatan doon sa West Philippine Sea? Naku, alam po ba ninyo guys kung bakit na kagulo po ang West Philippine Sea? Doon po nagsimula ang awayan. Bangayan po natin. Kasi po marami talagang mga tao sa ibang bansa na gusto pong sakupin po ang ating dapat na sana sa Pilipinas na, di ba? Dapat po sana sa Pilipinas na yan. Pero ngunit marami pang tao na gusto pong humabol po para po ay makuha po nila yung karagatan po natin. Alam po ninyo, dapat po talaga ngayon ay dapat po ay maging
mahinahon tayo. Hindi po tayo agad-agad na lulusob lang. No, pabayaan po natin yung mga tao hangga't kaya pa natin iwasan po natin kaibigan. Wala gyud tay kaya guys, no? Wala tayong kakayanan makipaglaban sa China kung sakali man tayo ay magtapang-tapangan. Ito lang ang masasabi po ng ating kaibigan, pakinggan po ninyo. Kung ano man po ang nakikita ninyong balod diyan, kanyan din po ang gagawin natin, no? Sasama lang po tayo muna sa balod, dili lang ta diretso-diretso na magpapadala. Kasi pag naumpisahan po yan, posible po ito ang mga sanhi ng mga hinuhulaan ng ating kaibigan na magkakatotoo na. Kaya kaibigan, maraming salamat sa iyong update. Guys, babala po ito ng ating kaibigan na hindi magtatagal. Magkakaroon man tayo ng mga problema, na mga kalamidad. Ang importante ngayon na mag-ingat tayo. Lalo na ay nakita ng ating kaibigan ang mga yung kaguluhan na maghaganap guys. Marami naman po ito nga nagpaabot, ngunit pasalamatan natin ay hindi agad nangyayari po dito sa atin. Kaya salamat sa mga nagpaabot sa amin, kasi marami po nagpaabot sa atin, kasi na mayroon po daw silang napanood talaga guys na kaguluhan po, no? Hanggang ngayon, lalo na ang Amerika ay napakarami na pong nagagalit sa kanila. Ang delikado ito, pagtulungan po ang Amerika, posible dito na mabubuo ang World War III. Kaya dapat po talaga tayong manalangin na sana ay hindi na lang mangyari, kasi maraming tao mamamatay guys. At kung pakawalan man po ang mga lason, no, ito po ang delikado, lason. Alam po niyo anong mangyayari, kawawa po yung mga anak natin, madadamay po dahil lang po sa mga tao na gusto pong sila ang matira dito sa mundo at sila po ang dasalan, no? Kaya gumawa sila ng sarili po nilang kakayanan. Dahil po sa kanilang kakayanan, hindi na po nila iniisip na mayroon palang mas makapangyarihan dito sa ating mundo, ang Panginoon. Kaya salamat kaibigan ha.